Nangilaw kami ng mga agama para gawin namin kinagang. Isa pala ito sa pinakamasarap na pagkain na dito mo lang matitikman sa aming lugar. Pwede mong gawing ulam at syempre, pampulutan na rin. Ay, sinasabi ko sa inyo mga tropa, pag nakatikim ka nito, siguradong hahanap-hanapin mo. Alas 5 ng hapon nang magpunta kami sa Tiagaw para maglagay ng mga buko. Ito pala ang gagamitin naming pain para makahuli ng mga agama. Dito ay patuloy lang kaming naghahanap na pwede naming paglagyan ng aming mga pain. Inilalagay lang pala namin to sa mga gilid-gilid at ilalim ng mga batuhan. Sa puntong ito ay nailagay na namin lahat ng aming pain. Hindi pa kami nakakauwi ay meron na kaming nakitang agama. Kinagabihan nga ay agad kaming nagpunta sa Tiagaw. Marami na palang agama sa ibabaw ng bato. Kaya agad namin tong pinagdadakma. Hindi pa namin tinitignan ng aming mga pain pero marami na kaming nakuhang agama. At agad namin tong inilagay sa dala naming balde. Buti na lang ang mga tropa natin ay matatalas ang mata pagdating sa paghahanap nito. Kaya ilang minuto lang naming paghahanap ay marami na kaming nakuha. Ito si Umat ay pinagkakagat na pala ng mga agama. Tsaka si Pantit at Padiramin. Pero baliwala yan, makakapal naman ang kubal ng aming kamay. Kailangan mga tropa mabilis ang kamay mo sa pagdakma ng mga agama. Kundi mapapasigaw ka na lang talaga kapag nakagat ka nito. Sa puntong ito ay marami na pala kaming nakuha. Kaya napagpasyahan naming mga tropa na magdahan-dahan na kami pa uwi. Kinaumagahan nga ay nakita ko si Oya na umakyat ng niyog. Kaya nakahingi tayo ng mga lukadon. Kakailanganin pala natin tumamaya para sa ating kinagang. Agad nga kami ni Pantit bumalik sa Tiagaw para tignan ang aming pain. Dito nga ay may nakita kaming mga agama na nabiktima na pala ng aming mga pain. Tamang-tama kahit papano ay may maidadagdag kami sa mga nakuha namin kagabi. Kakaunti lang pala yung nakuha namin sa aming mga pain. Di bali, pagdating namin sa aming bahay ay napakarami na pala nito. Tamang-tama na ito para mamaya. Eto na, nagbukas na si Pantit ng aming mga lukadon. 10 pirasong lukadon pala ang gagamitin natin para sa ating mga agama. Pagkatapos nga nito ay agad namin itong kinayod ng napakabilis. At eto na, natapos na naming lahat. Itatabi muna namin to para mamaya. Sinimulan na nga namin ni Pantit pag-aalisin ang mga karurong ng mga agama. Kailangan pala natin itong paghiwa-hiwalayin. Kukunin kasi natin ang mga taba nito. Gumamit lang nga ako dito ng malit na kutsara para kayo din at matanggal ang mga taba nito. Yan, patuloy ko lang itong pinag-aalis. Ito talagang magpapalasa sa gagawin nating kinagang para mamaya. At eto na, tapos ko na silang alisin. Itatabi ko lang to saglit. Pagkatapos nga niyan ay pinagugupit namin ang katawan ng mga agama. Kailangan kasi natin itong hatiin sa maliliit na parte. Didikdikin kasi natin ito mamaya para madurog at makuha ang mga katas nito. At eto na, tapos na namin itong hatiin sa maliliit. At nahugasan na rin namin to. Kaya agad ko itong inilagay sa bowl na marmol para dikdikin. Dito nga ay sinimulan ko na itong pagbabayuhin para madurog at maging pino. Parang ganito. Eto na, durog ng mga agama. Kaya agad ko itong inilagay sa puting tela para pigain. Sinimulan ko na nga itong birahin ng todo. Kailangan mo talaga ditong ubusin ang lakas mo sa pagpiga para makuha natin at maubos ang katas ng mga agama. Eto na, napiga na nating lahat. Eto na yung pinakasangkap natin para sa ating kinagang. Isama na rin pala natin tong mga taba na inalis natin kanina sa karurong. At syempre, paghalo-haluin natin mga tropa. Pagkatapos nga niyan ay magayat na tayo ng bawang at sibuyas. Unahin na natin itong mga sibuyas. Ganito lang siya kaliliit. Mas pino, mas maganda. Isunod na rin natin itong mga bawang. Syempre, ganun din siya kaliliit. Pagkatapos nga niyan ay ito ng mga dahon ng herbebuena. Sa hindi mga nakakaalam, ito pala yung makakalis ng lansa at magpapabango sa ating kinagang. Yan, pinuhin ulit natin ng tulad nito. Eto na, kumpleto ng lahat ng ating mga kakailanganin. Pwede na itong paghalo-halo. Kaya sinimulan na naming lagyan ang lukadon ng asin at paminta. Isunod na rin natin itong mga bawang at sandamakmak na sibuyas. Pagkatapos nga niyan, ay ilagay na natin itong dahon ng herbebuena. At lagyan na rin natin ng magic sarap para mas lalong sumarap. At syempre, ang pangpinali, ang katas ng mga agama. Ito talaga ang kukumpleto sa ating kinagang. Eto na, paghalo-haloin na natin ng todo para kumapit na ang ating mga pampalasa. Hanggang sa ganito yung maging itsura. Pagkatapos nga nito, ay agad kaming kumuha ni Pantit ng dahon ng saging para gawing pambalot dito. Dalawang malaking dahon lang pala yung kinuha namin. Tamang-tama na ito. Agad ko nga itong nilay uban sa baga para hindi magkapunit. Pagkatapos nga nito ay si mama na daw yung magbalot ng aming kinagang. Ginawa niya nga lang itong parang pinuso para hindi matapon ang mga sabaw nito. Buti na lang napakabilis ni mama magbalot ng aming kinagang kaya agad ko itong nalagyan ng tubig at maghintay ng ilang minuto para maluto. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay eto na. Pwede na itong kainin. Dahil takam na kami, sinimulan na nga ni Pantit buksan itong kinagang. Grabe, napakabango nito mga tropa. Kaya eto na si Pantit, sinimulan na tikman itong ating kinagang. Napatams up na lang sa siram. Sumunod na nga rin itong si Rolly Boy. Ayan, tumikim na, nagpagwapo pa sa camera. At syempre, hindi tayo magpapahuli. Titikman ko na rin itong kinagang. Wow na wow, napakasarap talaga mga tropa. At eto si Umat, nakahabol pa, titikman na daw niya yung kinagang. Mukuguno na sang siram. Sumunod na rin itong si Pepe, yan kumuha na sabay tikim, napatams up na lang sa siram.